Ito, mga ka-GP Natics. BP Sara Duterte, pabor po sa rally na gagawin ng Iglesia ni Cristo. Dahil pinagtatalunan pa rin ito hanggang ngayon. Sabi ng mga kapatid ng Iglesia ay wala pa raw circular na nakakarating sa kanila. Pero ibinabalita na ng mainstream media. So therefore, nakausap na nila ang pamamahala o meron na silang insight, mga kababayan, hinggil po dito. At mismong itong si Sara Duterte ay nagsalita na siya po ay pumapabor at gusto daw po niya ang nangyayaring ito na gagawin ng Iglesia ni Cristo. Ito po. Para kay Vice President Sara Duterte, mabuti na rin at naihain na ang dalawang impeachment complaint laban sa kanya para masagot na raw niya ang mga inaakusa sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi na rin daw madadamay pa ang kanyang mga tauhan. Oy, Sinagot tapang, din niya kung makakapunta sa susunod na investigasyon ng NBI sa pagtutok ni Argil Relator ng GMA Regional TV. I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Yan ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte matapos ang paghain ng dalawang impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Alam niyo, nagtataka lang ako, mga kababayan, na tuwan-tuwa pa siya na mayroon ng impeachment case kasi siya na lang daw yung iimbestigahan doon sa alleged corruption na ginawa niya dito sa OBP at the same time sa DepEd. Now, bakit kailangan pa natin na makarating dyan? Kung kaya mo namang sagutin, dito pa lang yan sa tawag dito, mga kababayan, dito pa lang sa Congress, di ba? Kung meron ka talagang evidence to prove that they are wrong, to prove them wrong, hindi dapat inilabas mo na yung halatang-halata na yung kanyang ipinapakita dyan sa Kongreso na pagtatanggol sa kanyang mga tauhan, yan ay lang, mga kababayan, to jibe, to get the media mileage, to get the attention of the people that she is a mother figure. Siya daw ay hindi nangiiwan ng kanyang mga anak. Pero ang totoo, mga kababayan, isinasalang mo, di ba, isinasalang mo, at sila ang nananagot sa mga kasalanan na wala naman silang alam. Kasi based on the investigation that been happen, talaga makikita mo po talaga na walang alam itong... Di ko alam kung totoong walang alam o tinatago lang. Kasi based doon sa mga narinig natin, ang isang special disbursement officer, sila dapat ang nagbibigay. Sila dapat ang nagdi-disburse, alam nila ang nangyayari kung kanino napupunta ang pera. Subalit ito ay binibigay lang sa isang security officer ni Sara Duterte at sila ang nagdi-disburse. Sa madaling sabi, itong mga ito ay mga dummy. Di ba? Tapos si Sara, nung pinapatawag ang kanyang mga tauhan, sila lang ang umaharap. Pwede ka naman palang pumunta. Subalit sa pagpunta mo, ayaw mo namang sumagot, ayaw mo mag-take ng oath. So madaling sabi, sinasakripisyo mo yung mga tao. So very contradictive dun sa kanyang sinasabi dito na at least ngayon ako na lang ang sasagot. Bakit noon ikaw ang pinapatawag para sagutin ang mga katanungan sa'yo? Nagpupunta ka or pag pinapatawag ka, ayaw mo namang mag-take ng oath. Pag pinapunta yung mga kasama mo, nung una, tinatakasan ninyo. Tapos ngayon, ang ginagawa mo, pagpunta mo doon, inuunahan mo pa yung parang ikaw ang may-ari ng Kongreso. Diba? Oh. Maris Gasila sa Pinas lang nakakalaya ang nagbabanta sa President. Banana Republic talaga. That is correct. Oh. Good na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Kasama Hindi, sa ito tingnan nyo sabi nung iba, malaki ang confidentials ng OP.
Office of the President. Now, ito lang tanong diyan. Kung meron kayong nakikita na irregularity, despite the fact na mas malaki ang confidential funds ng OP, bakit walang nagpapal ng resolution? 'Di ba? So dalawa nga lang yan eh. Either wala kayong nakikitang irregularity or tamad kayo. 'Di ba? Ganun lang yun, mga kababayan. Counts ng impeachment complaint ang kinukwestyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Pati na ang mga sinasabing naging banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang paghain ng reklamo itinuloy sa kabila ng nauna ng pahayag ni Pangulong Marcos laban dyan. Bagay na sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo na nagkakasa ng isang pagkilos kontra sa impeachment. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag meron Wait lang. Balikan ko yan ha. Meron kasi ako natatawa dito sa sinasabi nito. Sabi ni, sanda yun? Idnar Asapila, binaliktad pa ata yung pangalan. Ano pa pangalan nito? Wait lang ha. Ano pangalan niya? Aliposa, parang Alipusta. Aliposa Randy. Ayan. Aliposa Randy. Binaliktad pa niya yung pangalan niya, Idnar Asupila. Sabi niya, alangan naman mas may alam ang mangmang sa may pinag-aralan. Teka lang po ha. Ang pinag-uusapan kanina, yung may pinag-aralan at yung hindi nakatapos ng pag-aaral. Tingin ko mga kababayan, pag sinabi mong mangmang, wala talagang alam. Pero yung hindi nakatapos, hindi mo po masasabi na yan ay mangmang. Mas nakakahiya pa po yung may pinag-aralan pero nagmamang-maang-maangan, parang mangmang sa kanilang pinag-aralan at sa kanilang kaalaman dahil po sa salapi, dahil sa walang kwentang prinsipyo. 'Di ba? O prinsipyo ng salapi ang kanilang nakikita dahil kahit may pinag-aralan sila na dapat ginagamit nila ng tama, ito ay ginagamit ng mali. Sino po ang nakakahiya? 'Di ba? At hindi nyo po masasabi na ang isang taong walang pinag-aralan ay mangmang dahil maraming tao na walang pinag-aralan pero may sariling initiative. Meron po silang sariling pagre-research. Kaya hindi nyo rin po maluloko. Kagaya nga po nito si Marcoleta, isang abogado, 'di ba? Alam ang batas. Pero tayo, alam natin na gusto nila na paikutin tayo ng sinasabi nilang kaalaman sa batas. Biruin nyo, tama daw yung ginawa ni Sara, wala daw pong mali. Tama kayo kung walang joint circular. Dahil kung confidential, hindi nga dapat malaman. Kaya lang, may joint circular na nagsasabi on how to use and on how to utilize yung confidential funds. At wala pong sinabi doon na dapat ilihim ninyo ang tunay na pangalan at gumamit po kayo ng certification ng ibang ahensya to justify your expenses. Di ba maliwanag po na yun ay isang panggugulang? Yun po ay isang gawain ng hindi matuwid. So yun ba? Kailangan pa nating maging eksperto? Kailangan pa nating makatapos ng pag-aaral para maintindihan? Naku po. Kawawa naman ang mga magulang ng kagaya nung alam ninyo mga nakatapos ng pag-aaral pero baluktot ang pag-iisip. Yun lang po. 'Di ba? Oh. gusto ng INC ng Ang ayunan ng Iglesia ni Cristo. Wait. Ang paghain ng reklamo itinuloy sa kabila ng nauna ng pahayag ni Pangulong Marcos laban dyan. Bagay na sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo na nagkakasa ng isang pagkilos kontra sa impeachment. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Doon. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina
ng ating Pangulo sa opisina ng Office of the Vice President. Oh, yeah. Kapayapaan ba talaga? Sino ba makikinabang? Pabor na pabor si Sara, mga ka-GP Natex. Pabor siya doon sa rally na gagawin ng INC dahil daw ito ay sa kapayapaan. Sa kapayapaan ba talaga o ikaw ang makikinabang? Di ba? Kitang-kita naman natin yung mga pahayag nung dalawang angkor, pahayag ni Marcoleta, dapat daw pigilan. Itong ginagawa yung sa kamera. Pigilan daw at sundin si Pangulo sa kanyang opinyon. Halatang-halata naman mga ka-JP Natex, di tayo tanga. Di natin kailangan maging scientist para malaman na ikaw ang makikinabang ng lahat ng ito. Dapat kung ang Iglesia ni Cristo ay, baka mamaya magalit na naman kayo sa akin Kung ang Iglesia ni Cristo ay talaga po na para sa kapayapaan, magano na lang po sila, manalangin na lang po sila doon sa kanilang mga kapilya. Huwag na silang lumabas. Di ba? Dahil magagamit pa sila ng mga DDS kung sakasakali. Tapos sa EDSA pa raw pupunta, patay tayo dyan. Kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Sa pagtatapos ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President, sabi ni Duterte, makakahinga na ng maluwag ang staff ng dalawang opisina. Matapos naman hindi makapunta sa investigasyon ng NBI noong November 29 ukol sa kanyang banta umano sa buhay ng Pangulo, sabi ni VP Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule ng pagdinig sa Miyerkules, December 11. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kaming Thanksgiving. Okay. Mga kababayan, ito po yung binabanggit ko nung mga nakaraang vlog ko. Ang isang tao, si Sara Duterte ay wala naman siyang immunity from suit, di ba? Anyone pwedeng magkaso sa kanya. Pero dahil siya ay isang impeachable officer, ito nga yung nagagawa ng paraan nila na hindi siya pwede na talagang brasuhin para humarap sa mga pagdinig. Nagagawan nila ng paraan, nahahanap yung butas ng kanilang mga abogado para itong si Sara Duterte. Kaya nga tinatawanan niya lang yun yung mga patawag ng NBI kasi hindi siya pwede. Mga kababayan, yun ang pinagkaiba ng hindi ka po, tawag dito, wala kang immunity from suit, kaya lang impeachable officer ka, nag-iiba yung konteksto nung pagtingin sa'yo. Diba? Impeachable officer po kasi si Sara Duterte. So, kaya niyang anuhin yan. Kaya niyang gaguhin yung mga ahensya ng gobyerno nagpapatawag sa kanya. Kaya dapat si Sara Duterte, tama po, ma-impeach muna. Pag natanggal na siya doon, wala na po siyang magagawa. Halimbawa, na-impeach siya, tinanggal sa pwesto, tapos pinatawag siya ng mga ahensya, wala na siya ngayon sa lag. Wala na siya ngayon ipantatago. 'Di ba? Ipangaharang doon sa mga yon dahil otherwise pwede siyang damputin. Sabi ni Ma'am Josephine Makatulap, ang babastos ang ginagawa ni Sara Duterte, lahat ng paanyaya hindi umaattend. Correct. Mga ka-JP Natex, yun kasi yung kaibahan po nang siya ay impeachable officer at the same time, siya rin ay walang immunity from suit. Medyo nalilito tayo talaga doon. 'Di ba? Kasi alam natin wala siyang immunity from suit, kaya lang impeachable officer din siya. Kaya nagagamit ng mga abogado niya yung bagay na yon. Hindi rin naman tanga yung mga abogado niya. Napakarami nila, mga kababayan. At ito ang dahilan ni Sara Duterte Na mga activities sa December 11.
And pangatlo, after yung Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. Mula sa Oh. GMA Regional TV at Mga kababayan, hindi natin maano yun kasi paglibing ng uncle niya. Pero, di ba, meron ng timeline na ibinigay sa'yo, tapos hindi ka pa pupunta. Meron pa siyang isa yung Christmas party ata ng kanilang opisina, mga kababayan. Hindi ba pwede na ikaw ay umattend sa araw na yon ng mas maaga? 'Di ba? Hindi naman siguro buong araw nandoon ka sa NBI. Oh. Namin ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. May Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. Oh, may Thanksgiving nga daw talaga sila. So, mas mahalaga yung Thanksgiving nila. Ako, mga kababayan, kasi, sino ba ang dapat mauna? 'Di ba? Wala ka ba talagang time para unahin yung mga bagay na yun pagdating sa legal? Unahin yung ibang bagay? Kasi alam ko, dapat, kaya ka nga binigyan ng way ng Congress noon para maka-attend ka na at hindi mo sila maging dahilan. Ngayon naman, iba na naman ang dahilan ni Sara Duterte. May Thanksgiving daw at uuwi siya para makipaglibing sa kanyang uncle. 'Di ba? May credibilidad ba si Marcoleta kaysa sa akin? Sige. Sabi nyo may credibilidad pala sa inyo yung taong kumakampi sa magnanakaw. Okay. Kawawa naman kayo. Alaya na ba? Sabi ng mga DDS, kaya di pwedeng imbestigahan kasi nga confidential. Nasa batas ba na hindi pwede? Eto nga, Alea Nabal. Okay sana yung sinasabi nila Tama naman. From the word itself, confidential, hindi dapat malaman. Ito dapat ay tago. Ang problema, meron po tayong tinatawag na joint circular. Joint circular is the safeguard, mga kababayan, doon sa confidential funds. Kasi nakita na po ng mga mambabatas natin noon pa na kapag walang safeguard, anyone na may hawak ng confidential funds, pwedeng gamitin yung mga alias ng mga tao na lang. At kahit sino-sino, pwedeng tumanggap. Yan ang gawain ng joint circular. Meron pong requirements, meron pong tawag dito, meron siyang rules kung paano mo gagamitin yung confidential funds. Hindi po nakasulat dyan na porket confidential ay dapat gumamit ka na ng alias. Yun nga yung iniiwasan dyan 'Di ba? So, yung mga DDS na yan, yung mga nanonood dito mga bashers, wala na naman kayong masabi. 'Di ba? Nagtatago na naman kayo sa word confidential. Yung confidential nyo, katama, bugok kasi kayo, wala kayong alam. 'Di ba? Sabi ni Alex Sanchez, siya daw ang maglilibing sa uncle niya, itatapon lang niya sa West Philippine Sea. mababasa paninakaw niya. Talisin na natin yung tatlong mga dito ngayon para hindi na sila kumita. Paulit-ulit. Ayan, kawawa naman kayo. 'Di ba? Wala kayong kita. Rupino Red, GP mahirap magpaliwanag sa tanga. Sabi ni Jaya, confidential funds ni Sara ginawa niya para manakaw niya ang milyon-bilyon na pera ng bayan. Next topic tayo mga ka-GP Basta dun po sa sinasabi natin dito sa second topic, Sara Duterte, siya po pa rin ang magbe-benefit if ever that the rally of INC will going to happen. Diba? Alright. Uy, kawawa naman yung mga nagmumura. Wag po kayong magmura. Kawawa naman po kayo. Masakit na mga loob ninyo. Mamaya atakihin na po kayo sa puso. Ito naman mga kababayan, mga ka-GP Natics, pag-usapan naman po natin. Etong si Senator Bato.